success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus pa rin po mula po dito sa Great Ark Farm. At itong video po na to ay patuloy po doon sa series ng videos na ginagawa po natin patungkol po sa deworming and parasite control and pre-calving management. At ngayon nga po ay pag-uusapan po natin yung methods of deworming and parasite control. So lagi po nating paalala, ito pong mga ganitong klase po ng operations sa ating pagbabaka, wala pong papalit sa advice ng mga veterinarian. Kaya kayo po, pag may mga tanong po kayo, ang pinakamaganda po ninyong gawin ay magtanong po kayo sa inyong mga local vets. Meron naman po yan sila sa inyong mga munisipyo o sa inyong mga probinsya. Sa amin po ngayon ay sinishare lang namin to para po magkaroon lang po kayo ng guidance. Yung methods po ng deworming and parasite control ay kailangan lang po natin maintindihan. Unang-una, yung internal parasites. Ano po ba yung internal parasites? Yung mga type of worms po na nasa loob po ng tiyan ng ating mga baka, pinaka-common po dyan ay yung mga roundworms, tapeworms, at saka yung fluke. Bawat isa po niyan ay kailangan po ng specific treatment. At mahalaga po dyan yung tinatawag po natin na deworming schedule. Kailangan po ay mag-establish po tayo ng deworming schedule based po sa advice po ng ating veterinaryo. Lalong-lalo na po kasi yung mga veterinaryo po natin ang nakakaintindi doon sa kung ano po yung mga common na parasite sa bawat lugar. Typically po, ang deworming should be done 4 to 6 weeks before calving to ensure cow are free from worms during sa critical na pre-calving period. 4 to 6 weeks po bago manganak ang mga baka po natin. At sa internal parasites po, kailangan po maintindihan po natin. Ito po yung tinatawag na anthelmintics. Ito po yung appropriate po na drugs na kailangan po gamitin natin. Again, kailangan po natin ng advice ng mga veterinarian po. Ito ay guide lamang, pero ito pong anthelmintics, ito po yung klase po ng gamot na ginagamit po para doon sa pag-control po ng internal parasites para sa ating mga baka. At ang kasunod po dyan ay yung external parasites. Ano po yung mga type ng parasites na external? Ito po yung lice, ticks, kasama na rin po dyan yung flies and mites. Importante po na maintindihan natin, ang kailangan po natin dyan ay yung topical treatment. Ito po yung insecticides or acarides na pang-control po doon sa internal parasites. This treatment can be applied as a spray, pour-on, or dust, depending po doon sa type of parasite and product na gagamitin po natin. At kasama po dyan yung environmental management. Kailangan ma-maintain po natin ang clean and dry housing to reduce the habitat of external parasite. Kailangan po regular po yung paglinis natin sa bedding at saka yung manure management po doon sa pre-calving pens po natin. Pangatlo po dyan is yung integrated pest management. Kailangan po mayroon po tayong holistic approach. IPM combines chemical with non-chemical methods to control parasite. This includes pasture management, rotational grazing, and biological control. Ito po sa mga ranso, pero yung biological control pwede rin po ito sa confined breeding. Kasama nga dyan yung maayos na pasture management. So kailangan yung rotational grazing, kailangan po yan na gawin po natin para ma-break po natin yung life cycle po ng mga parasite. Dahil yung mga parasite na yan, pag wala po silang magiging host, kusa pong namamatay. At ang pang-apat po dyan ay yung monitoring and record keeping. Meron po tayong tinatawag na fecal egg count. Didiscuss din po natin yan sa darating po na ibang videos po natin. Kailangan po ay regular po yung fecal egg counts po natin para ma-monitor po natin kung gaano po karami yung parasite sa ating mga herd at para ma-evaluate din po natin kung tama po ba yung ating deworming program. Kasama po sa monitoring and record keeping
ay yung health records. Kailangan po magkaroon po tayo ng detailed records doon sa mga parasite control measures na ginagawa po natin. Kasama po dyan yung kung ano po yung treatment na ginamit natin, application dates, at saka yung observation po natin kung gumagana po ba or hindi. So mga kabaka, yan po yung segment po natin pagdating po sa methods of deworming and parasite control. Again, pinapaalala po namin sa inyo, wala mas maayos na paraan pagdating po dito. Kung alanganin po kayo, ang pinakamaganda po niyan ay sumangguni po kayo sa inyong mga local na veterinarian para po mabigyan po kayo ng maayos na deworming program. Pangatlong video po ito po ay patungkol doon sa practical steps for free calving parasite control. So, i-discuss po namin yan sa susunod na video. But for now, ito po si Kabakang Arnel. Sa ngalan po ni Pastor Julius, kami po ay nagpapasalamat. Patuloy niyo po kaming suportahan. Paki-like, share, and follow po ang aming page sa Facebook at saka sa YouTube, Great Ark Farm ni Kabakang Arnel. At sana may natutunan po uli kayo at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.